Praise the Lord. So, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon, mga kapatid, ay week 3, day 5. So, dito meron tayong dalawang verses. Yung una, John 14:17, babasahin ko. The Spirit of reality, whom the worlds cannot receive, but you know Him, because He abides with you and shall be in you. So dito sa verse na ito, i-highlights natin yung Spirit of reality. Spirit of reality. Na ang ibig sabihin, ang Espiritu ay Espiritu ng realidad na si Kristo bilang realidad ay ang Espiritu ngayon. Kaya hindi sila magkaiba. Ano si Kristo? Espiritu. Ano ang Espiritu? Si Kristo. At upang mahipo mo, matamo mo si Kristo, kailangan mo ay ang Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay realidad siya. Real siya. Ibig sabihin, siya mismo si Kristo. At sinabi sa atin na, but you know Him. Kilala natin siya. At sinabi rin sa atin, because He abides with you and shall be in you. Hindi lang natin kilala ang Espiritu ng realidad na si Kristo mismo, kundi siya ay nasa atin, nananahan sa atin, at shall be in you, at mananahan sa inyo. Okay, nananahan sa atin. Okay, so isang point yun. Pwede natin sabihin, objective yun. At mananahan sa atin. Pwede naman natin sabihin, subjective yun. So yung sa objektibo, siya ay nasa atin, at sa subjektibo, siya ay dumadating sa atin. Kaya yung mga spiritual kasi may mga konting pagkakaiba eh. Yung pangalawang verse natin, Galatians 2:20, so ito kabisado natin. I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live in faith. The faith of the Son of God loved me and gave Himself up for me. Amen. So, ang daming rito, ang daming sinasabi. So, una, sabi niya, tayo ay napako na kasama ni Kristo. At dahil napako na tayo kasama ni Kristo, hindi na tayo nabubuhay. Paano ka mabubuhay? Napako ka na ng kasama ni Kristo. Ibig sabihin, nawala ka na, naglaho ka na. So, yun yung first part niya. Na ibig sabihin, na-terminate tayo. Okay. Tapos sinasabi niya, although sinabi niya, hindi na tayo nabubuhay, pero tayo ay nabubuhay. At nabubuhay ngayon, okay, kung saan si Kristo ang nabubuhay sa atin. Ibig sabihin, kung napako ka, hindi ka na nabubuhay. Pero, nabubuhay ka sa pamamagitan ni Kristo. It is Christ who lives in me. So, ibig sabihin, nung nabuhay si Kristo, naisama uli tayo at nabuhay tayo. At sabi niya ganon, the life which is now I live in the flesh, I live in faith, the faith of the Son of God. Ibig sabihin, ang pamumuhay natin ngayon ay isa ng pamumuhay sa pananampalataya. At itong pananampalataya na ito ay pananampalataya ni Kristo. So, ang yaman nitong verse na ito. Na ibig sabihin, tinerminate tayo para mabuhay uli tayo. At ang ating pamumuhay ngayon ay pamumuhay na ni Kristo. Si Kristo ang nabubuhay sa atin, at tayo ay nabubuhay kay Kristo. Ito ay organic union. Kaya hindi na tayo hiwalay sa Panginoon. At wala nang pili. Yung concept natin, pwede mong isipin na, minsan nabubuhay ako nang hindi ko kasama si Kristo. Minsan nabubuhay ako, kasama ko si Kristo. Walang ganun. Ang pamumuhay natin ngayon ay kasama na si Kristo palagi. Ang ibig sabihin,
pagkatapos nating ma-terminate, nabuhay tayo na kasama na si Kristo. Kung hindi nabuhay si Kristo, hindi na rin tayo mabubuhay. Ang dahilan bakit tayo nabuhay ay dahil si Kristo ang nabubuhay. Oo. So si Kristo ang nabubuhay at nailakip tayo sa loob ni Kristo na siyang nabubuhay ngayon. So medyo yung mga salita kasi na to, kailangan paikutin din natin yung ating pangunawa eh. So pag tinanong mo ko, Brother Danny, nabubuhay ka pa ba? Kung ibabatay ko doon sa aspekto ng napaako na ako kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay. Hindi na ako nabubuhay. Oo. Kaya tanungin mo uli, nabubuhay ka pa ba? Oo, nabubuhay uli ako. Kasi si Kristo ay nabuhay. Nung nabuhay siya, isinama niya ako sa kanyang pamumuhay. Kaya nabubuhay ako ngayon. Pero yung dating ako, hindi na nabubuhay yun. Ano na nga na-crucified na yun eh. So, ganun ang ibig sabihin nito. Kaya tayo mga believers, tandaan nyo, tayo ay nabubuhay ngayon dahil si Kristo ay nabubuhay. At lagi siyang mabubuhay, lagi tayo mabubuhay. At sa kanyang pamumuhay, okay, nailakip tayo kasama ni Kristo. So, yun na yung sitwasyon natin ngayon. Kaya walang incident na nabubuhay ka pa katulad nung dati. Wala na yun. History na lang yun. No? Mula nung nailakip tayo sa Panginoon, siya na ang nabubuhay sa atin. Okay? So, mahiwaga yung mga salita. Amen. Matthew is a book on Emmanuel, God incarnated to be with us. The practical Emmanuel is the spirit of reality. When Peter and the other disciples heard the Lord's word in Matthew 18:20 and 28:20, they may have wondered how the Lord would be with them. They may have considered that the Lord would continue to be with them physically, and this may have been quite happy. And this may have made them quite happy. Amen. So, ganito siya. Noong ang Panginoon ay naririto pa sa lupa, di ba sinabi niya na kung nagpupulong kayo sa pangalan niya, siya ay nasa kalagitnaan natin. Ibig sabihin kasama natin siya sa panahon ng ating pagpupulong sa pangalan ng Panginoon. Kaya malinaw na sinabi niya na sasamahan niya tayo. Amen. At doon naman sa isang verse, 28:20, ito naman yung sinasabi niya na ako ay makakasama nyo hanggang sa consummation of the ages. Ibig sabihin, hindi siya aalis sa atin, sasamahan niya tayo. So, pinangako yan ng Panginoon. At sinasabi rito na narinig ito ng mga disipulo, masaya sila, pero hindi nila naintindihan ito. Para sa kanila, ito yung konsepto na sasamahan sila ng Panginoon physically pa rin, katulad nung ang Panginoon ay kasama nila dito sa lupa. Kaya ang saya. Panginoon, hindi tayo iiwanan. Sasamahan pa rin niya tayo. So, yun yung konsepto nila. Ibig sabihin, hindi nila naiintindihan yung prinsipyo ng Emmanuel. Ang practical na Emmanuel ay tumutukoy sa espiritu ng realidad. Nang ibig sabihin, sasamahan sila ng Panginoon at ang Panginoon ay mapapasa kanila sa pamamagitan ng espiritu ng realidad. So, hindi na ito physical. Hindi na ito physical, kundi ito ay ang espiritu ng realidad na papasok sa kanila, mananahan sa kanila, makikipag-isa sa kanila. So, yung konsepto na ito ay nagdadala sa kanila sa realidad ng Emmanuel. Maging tayo eh. Maging tayo. Pwede ko sabihin, nung wala pa tayo sa recovery. Wala pa tayo sa recovery. At narinig mo yung
Emmanuel, God with us. Naniniwala ko hindi mo yan naintindihan. Ako hindi ko naintindihan yan. No, maganda lang banggitin. God with us. Ang Diyos ay nasa akin. Pero paano mangyayari yun? Hindi ko alam. Anong ibig sabihin ng God with us? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero salamat sa Panginoon, ngayon naintindihan natin. Una, nakita natin na ang Panginoon ngayon ay Espiritu. Espiritu siya ngayon. No? At bilang Espiritu, siya ay Espiritu ng realidad. Okay? At nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, siya na Espiritu pumasok sa atin. Naihalo sa ating Espiritu, nanahan sa atin, at siya ang naging realidad ng Emmanuel. Siya ngayon yung Diyos na nasa atin. So yan yung ibig sabihin. Mas malinaw ngayon, mas maganda, mas kapani-paniwala, at mas practical ito. Nasa akin ba ang Diyos? Oo. Nasa akin ang Diyos. Paano nangyari yan? Kasi Espiritu siya eh. At itong Espiritu ito ay Espiritu ng realidad na ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa Espiritu ngayon. Nasa akin ba siya? Oo. Kasi pumasok siya sa loob ko. At naihalo sa Espiritu ko. At ang Espiritu ng realidad ay ang realidad ng Emmanuel. Kaya ang aking Espiritu ngayon ay ang Emmanuel. So, ang linaw. Malinaw siya. Amen. But in John 14, the Lord Jesus said, I will ask the Father, and He will give you another Comforter, that He may be with you forever. Then in verse 17 and 18, the Lord indicated that He would become this Comforter. So, ang linaw. Sabi ng Panginoon, bibigyan kayo ng Comforter. At itong Comforter ay ang Espiritu ng realidad. So, pangako yan. Na bibigay sa inyo ang Espiritu ng realidad. At ito ay mapapasa inyo. Then kalaunan, binanggit niya, ako. Sabi niya, ako ang Espiritu ng realidad. Amen. So, ang linaw. Amen. Ibig sabihin ay sinabi niya na siya yung Comforter, na siyang Espiritu ng realidad. So today's reading na ako. In Matthew 28:20, I is Emmanuel. In John 14, the I who will come in verse 18 is the Spirit of reality. In verse 17, there is a progression in the divine revelation from the Gospel of Matthew to the Gospel of John. Today, the Spirit of reality is Emmanuel. So, nag-progress yung revelation. So, una, sinasabi niya yung Espiritu ng realidad. Pagkatapos, sinabi naman niya na itong Espiritu ng realidad ay ang Emmanuel, na ang ibig sabihin tatanggapin nila. No? At itong Espiritu ng realidad ay ang pinaka-presensya ng Emmanuel. Amen. Sa loob natin. Amen. So, in other words, yung consummated triune God ay nasa Espiritu natin na dumaan sa mga proseso at naging Espiritu ng realidad upang madala sa atin. The triune God cannot complete His intention to dispense Himself into us, into our being outside of us. Therefore, His being with us must be inward. So, hindi na siya physical. Hindi na siya physical. Kaya, pag sinabi natin na Emmanuel, God with us, inwardly siya. Hindi siya outwardly, hindi siya katulad ng tao na kasama mo lang, magkaakbay kayo, tara, body-body. Hindi yun. Maaaring sa iba, ang kanilang pagkaunawa, God with us,
ay yung presensya ng Panginoon na isang pagpapalang presensya, magandang kapaligiran na sinasamahan ka niya. O yung iba naman, baka iniisip nila sa darating na panahon, makakasama natin siya physically. Pero itong mga konseptong ito, hindi yan ang ibig sabihin. Ang Emmanuel, okay, ay ang Diyos na sumasa atin inwardly, panloob. Nasaan? Nasa espiritu natin. So yan yung konsepto ng Emmanuel. Ang Diyos na nasa loob natin ngayon. Maganda siya. Di ba? At ito ay forever. Hindi katulad ng presensya, conditional yan eh. Yung presensya ng Diyos, conditional siya. Kapag maganda ang kondisyon natin, nasa atin yung presensya niya. Pag naman hindi maganda, nawawala yung presensya ng Panginoon. Conditional yan. Pero yung konsepto ng Emmanuel, ano man ang mangyari, nandun siya sa atin. Inwardly. Amen. So to live with Christ, we need to be in His divine presence, which is the life-giving Spirit. Emmanuel, who is the real, practical Jesus, the triune God with the tripartite man. So yung Emmanuel, ito yung tres unong Diyos. Na prosesong tres unong Diyos sa loob ng tripartite, tatlong bahaging tao. Tayo yun. So yan yung Emmanuel. Okay, siya ay isang persona, siya ay ang spiritong nagbibigay ng buhay, siya ang practical na Jesus, siya ang Diyos mismo na nasa atin ngayon. In order to walk by Christ as a life-giving Spirit, we must live with Christ as a person who is Emmanuel. Today, Emmanuel is the very life-giving Spirit who is the consummated triune God as His presence with us moment by moment. Amen. So, tres unong Diyos. Di ba? Na proseso. Nagkatawang tao, nabuhay dito sa lupa, napako sa krus, nabuhay na muli, at naging espiritong nagbibigay buhay. At itong espiritong nagbibigay buhay, okay, na nasa loob natin ngayon, ay kasama natin moment by moment. Bawat saglit. At kung gusto mo siyang maranasan, kailangan madala ka sa presensya niya. Katulad ng sinabi ko kanina, minsan yung presensya niya nawawala din naman. Pero siya, hindi nawawala. Nandyan siya palagi. Yung presensya ay isang bagay na nadadama natin. Pero yung siya mismo na nandiyan dyan, isang bagay din na kailanman hindi na nawawala. At siya ay palagi ang Emmanuel sa loob natin. He is not only with us outwardly, but also with us inwardly in our spirit every minute of the day. Okay, so nasaan siya? In our spirit every minute of the day. Hindi na nawawala yan, mga kapatid. Nang ang Panginoon bilang Espiritu ay humalo sa Espiritu natin. Hindi na mawawala yan. Hindi mo na kayang paghiwalayin yan. Forever na yan na nandyan. Amen. We do and say things one way when we are alone. But when we have someone else with us, we do and say things differently. If we realize that another one is with us, everything we do, such as shopping, will change. Kasi ang problema natin ngayon, sinasabi natin ang Panginoon ay nasa atin. Tama naman yan. At sinasabi rin natin na siya ay hindi na mawawala sa atin. Tama naman yan. At sinasabi natin na tayo ay nabubuhay ngayon kay Kristo at si Kristo ay nabubuhay sa atin at hindi na yan pwedeng paghiwalayin. So lahat ito sinasabi natin.
Kaya lang ang problema, hindi natin siya nakikita. No? Tayo ay sanay sa mga nakikita natin. Sanay tayo. Pag tumingin tayo, ay, nandiyan pala si brother so-and-so. Ay, umalis na pala siya. Hindi mo na kasi nakikita eh. So, sanay tayo sa ganung konsepto. So, minsan, pag pinag-uusapan na ang Panginoon ay nasa atin, excited tayo. Maski hindi natin siya nakikita, biglang parang nagiging flash yan na alala mo, ay, ang Panginoon kasama ko. Pero minsan, dahil hindi mo siya nakikita, parang wala, parang hindi. So, ganun ang nangyayari sa atin. Kaya may mga time na nagsasalita tayo ng para bang tayo lang. Tayo lang. Nawawala sa ating kaisipan na hindi lang tayo pala ang Panginoon ay kasama natin sa hindi nakikitang aspekto. No. Pero kung nagkaroon ka ng buong realization na siya ay nakikita mo o hindi, lagi mong kasama, ang iyong pagsasalita ay magiging iba. Lord, nandito. Nandito si Lord. Palaging, ibig sabihin, pag tuloy-tuloy na ganyan yung realization mo, mag-iiba ang iyong pagsasalita. Di ba? Kailan ba tayo nakakapagsalita ng mga bagay na hindi maganda? Kapag hindi mo natatanto, nakasama mo ang Panginoon. Pero kailan ka ba maingat sa iyong pagsasalita? Pag natanto mo na ang Panginoon pala ay kasama ko. Pero nangyayari ba na siya ay kasama mo minsan at hindi mo kasama minsan? Hindi. Kundi siya ay lagi nating kasama. Ang kulang sa atin ay ang pagkatanto na siya ay palagi nating kasama at siya ang Emmanuel na nabubuhay sa loob natin. Siya ang Diyos na nasa atin, panloob. Pero kung sanay na tayo na talagang kasama natin siya, magbabago ka. Mag-iiba yung iyong pananaw, mag-iiba yung iyong kaisipan, mag-iiba yung iyong pananalita. Totoo naman yan. Hindi ba yung mga bata? Okay, mga bata. Lalo na mga bata. Pag andyan yung nanay nila, lalo na may mga nanay na stricto, andyan yung nanay nila, behave sila. Pag hindi na nila nakita yung nanay nila, parang wild sila. Andyan na naman yung nanay nila, behave. So, isang ganyan tayo. Pag naisip mo, si Lord nasa akin, Emmanuel, hallelujah. Pag minsan naman, nakalimutan mo na sa'yo si Lord na nasa atin, nakalimutan mo. Iba ka. Pagkwentuhan ka, parang kang unbeliever. Nakikisabay ka sa mga istoryahan. Oh, excited ka pa. Bigla naalala mo, si Lord nandito. Kaya sinasabi rito, dapat palagi kang aware na ang Diyos ay nasa iyo inwardly. Para sa ganun, magbago yung buhay mo. So, tama naman. Amen. Kaya sabi niya, we have the doctrine of Emmanuel, but we have very little experience of Emmanuel. Kaya pumasok tayo sa karanasan ng Emmanuel, na ang Diyos ay nasa atin. Kapag mayaman ka sa karanasan ni Emmanuel, magbabago yung buhay mo. Amen. If we had more experience of Emmanuel, we would not do many of the things we do today, such as gossip. Oh, sapul tayo. The presence of the Lord changes our life. Amen. We all must have the realization and sensation that the Lord Jesus, who is our Savior, is also Emmanuel. He is the triune God with us, the tripartite man. We should not say or do anything in ourselves or by ourselves. We need to experience Emmanuel. So yan yung binabanggit natin kanina.
No, kailangan maging mayaman ang ating karanasan sa Panginoon bilang ating Emmanuel. No, palagi tayo magkaroon ng sensation, realization, consciousness, no, na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos na nasa loob natin. No, at kailanman hindi siya umaalis sa atin. No, kaya minsan nakakahiya na ang Panginoon na nasa atin, ang Diyos na nasa atin, na isasama natin sa mga ginagawa natin na hindi maganda sa kanyang paningin. Diba? Katulad ng gossip, mga pag-uusap ng mga makasanlibutang bagay. Diba? Pag-uusap ng walang mga katuturan na bagay, mga joking, pagbibiro, mga nonsense words na sinasabi natin bilang isang believer. Minsan, yung mga nonsense words, nagiging katwaan, napapasaya, napapatawa tayo. Pero wala namang kabuluhan yan. Diba? Kung mayaman ang iyong sensation and realization, okay, ng tres unong Diyos na nasa atin ngayon bilang Espiritu, hindi ganyan yung buhay natin. Hindi ganyan yung pagsasalita natin. Hindi ganyan yung pananaw natin. At hindi tayo magsasalita ng mga negatibong bagay. Kaya nangyayari yan, kulang tayo sa mayamang karanasan ng ating Emmanuel. Amen. Living with Christ is not I living alone, but with Christ living in me. So ang ganda nito, sabi niya, ang mabuhay kasama si Kristo ay hindi ang mabuhay ng nag-iisa, kundi mabuhay, okay, nakasama si Kristo na nabubuhay sa akin. Alam niyo, wala na tayong aspekto ng nabubuhay mag-isa eh. Alam niyo ba, wala tayong aspekto ng ganyan. Maski ngayon, tingnan mo, nag-iisa ka. Actually, hindi ka nag-iisa. Maski ngayon, nag-i-speak ako dito, nag-iisa ako dito, walang tao rito. Pero hindi ako nag-iisa. Kasama ko siya rito. Kaya, kailangan makumbinsi tayo na mula sa araw na ito, hindi tayo nag-iisa. At hindi na pwedeng mangyari na nag-iisa ka pa. Maski sa private na lugar, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Nakatingin ang kanyang mata. Di ba? Ay katulad ng apoy sa Revelation. Amen. Okay. So, you must realize that you are no longer living alone, but Christ is living with you and in you. When you have this sensation, it will revolutionize your entire life. Amen. Kaya minsan may mga bagay na sasabihin mo, walang nakatingin, wala kang kasama, libre kang gawin yan. Hindi ka libre. Hindi ka libre. Merong isa na kasama mo. Amen. Kaya, kung lubusan mo na tanto ito, sabi niya, i-revolutionize niya yung buhay mo. Amen. So, hindi natin, ibig sabihin, pwede mong dayain yung sarili mo, pero yung isa na kasama mo, hindi mo siya pwedeng dayain. Amen. Yung ganon. Di ba? Minsan, nagbibigay tayo ng offering, materially. Minsan, sasabihin mo, ay, bawasan ko to, parang malaki to. Pwede mong bawasan. No? Pero kung iisipin mo na gagawin mo yan, dahil wala naman nakakaalam, wala naman tao sa paligid mo, nagkakamali ka. Ibig sabihin, kaya mo nagagawa yan, dahil kulang ka ng pagkatanto na hindi ka nag-iisa, kundi God with us. Emmanuel yan. Amen. To live with Christ. Okay. We still live. To live with Christ, we still live. Yet not
by ourselves alone, but by Christ living with us as Emmanuel. Nabubuhay ako kay Kristo. Nabubuhay ako. Tama. Pero hindi ka nabubuhay mag-isa. Kundi nabubuhay ka kasama ang Diyos na siyang Emmanuel mo. Na ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa akin. Amen. Hindi ka nag-iisa. The name Emmanuel is first mentioned in Isaiah. Many Christians address the Lord as Jesus and Christ, but few address the Lord as Emmanuel. We must learn to call our Lord Emmanuel. Yan. Totoo naman to. Kukunti sa atin ang tumatawag sa Panginoon ng Emmanuel. Tinatawag natin siyang, O Panginoong Jesus, O Kristo. Pero hindi tayo sanay na tawagin siyang Emmanuel. Maski ako hindi ako sanay, O Emmanuel. Minsan nadidinig ko sa mga kapatid, oh, goodbye, babay na. Sasagot sila, Emmanuel. Ang ibig sabihin ang Panginoon ay sumaiyo. Dapat sagutin natin, matagal na po na sa akin. So, ibig sabihin, yung mga pananaw natin ay nadadaya tayo. Nagiging natural siya. Amen. Emmanuel is our life and person. And we are His organ. As His organ, we live together with Him as one person. The triune God lives together with the tripartite man. If we lose His presence, we are defeated. But if we have His presence, we have the victory. So binanggit natin, sa isang banda, palagi natin siyang kasama, siya ang Emmanuel sa natin. Ang problema lang minsan, yung kanyang presensya ay nasa atin, kumisa naman nawawala. Pagkasama natin ang kanyang presensya at siya ay nasa atin, victorious tayo. Pero bagamat siya ay nasa atin, kung nawala ang kanyang presensya, nadidefeat din tayo. Kaya palagi nating dalhin ang presensya ng Panginoon. At siyempre, ang kanyang presensya ay conditional. Dapat maayos ka sa Panginoon. Kung ano man yung mga kasalanan mo, na-confess mo, nabubuhay ka sa Espiritu. At higit sa lahat, nadadama mo na yung buhay nakadugtong sa'yo, may daloy sa loob natin. Amen. Nang sa ganon, ang kanyang pagiging nasa atin ay higit na maging pagpapala. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen.